Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This letter is from Daniel. Dear Kathy G. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng masugid niyong tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Daniel, 29 years old, Tubong Camarines Norte. Lumaki ako sa mga tita ko dahil broken family kami, Kathy. Hindi ko masyadong naramdaman na walang buong pamilya dahil na rin sa mga mapagmahal kong tito at tita. Pero ang ibabahagi ko sa inyo ay ang buhay pag-ibig ko. Meron akong kasintahan sa loob ng 10 taon, Kathy. Si Mariel or Mariel. 10 taon ng pangarap, pangako at mga planong sabay naming binuo. Sobrang mahal na mahal ko si Mariel, Kathy. Siyempre, normal naman sa relasyon ang lambingan, tampuhan at hindi na rin bago ang salitang okay lang. Kahit hindi naman talaga, kumbaga parang nakasanayan na lang. Pero dahil alam mong may pangahawakan ka pa sa isang relasyon, kung kaya nakakapit ka pa at patuloy na umaasa. At dito na magsisimula ang aking storya. Maganda din pala dito, mahal, no? Oo nga eh, medyo mahal lang talaga. Kaya tignan mo, konti lang yung tao. Hi sir, hi ma'am. Here's your dessert po. Thank you. You're welcome po. Mahal, meron ka pa bang gusto mong orderin? Hindi na. Okay na ako dito. Okay ka lang ba, Mariel? Oo naman. Ikaw, okay ka pa ba? I mean, sa relasyon natin, ha? Alam mo, Mariel, kahit na ramdam natin na parang wala nang pagmamahal sa relasyon natin, alam ko naman na nararamdaman mo yun. Pero, pipiliin ko pa rin na mag-stay kasi, di ba kasama naman talaga yun sa relasyon? Yung sitwasyon na ganito na kahit minsan hindi na kita maintindihan, pero pinipilit ko pa rin gawin. Naintindihan ko naman eh, kung minsan nagkakasawaan na tayo. Dahil na rin siguro sa sobrang tagal ng relasyon natin. Pero lahat naman yun, naintindihan ko naman. Pero sana mahal kung sakali lang na wala ka na talagang nararamdaman sa akin. Sana naman ako yung unang makaalam nun. Siyempre naman, mahal. At siyempre salamat kasi hanggang ngayon, pilit mo pa rin iniintindi yung mga ginagawa ko. Kaya sobrang I love you, mahal. I love you too, mahal. Oh, teka, ano yan? Ano ginagawa mo, mahal? Teka, bakit ka lumuluhod? Mariel Tejano, will you marry me? Yes. Yes, mahal. Totoo? Yes. Narinig niyo yun? Yes daw! Sinagot ako! Magpapakasal siya sa akin! Well, I love you, mahal. I love you, I love you, I love Oh, you! I love you. Sige na, umupo ka na dito. Halika na. Uy, ang aga mo, mahal ah. Oy, mahal, good morning. Gising ka na pala. Eto, pinagluluto kita ng paborito mong almusal. Siyempre, ito yung paborito mong tocino with egg. At siyempre, ang gustong-gusto mong hot choco. Wow, ang sweet naman talaga ng mahal ko. Siyempre naman. Halika dito. Maupo ka muna, mahal. O tara, mahal, sabayan mo na ako para mas masarap yung almusal. Sige, teka lang. Ayusin ko luto mga pinaglutuan ko. Mahal, ano pala yung next plan mo? Yung sa kasal natin? Yan na nga eh. Actually, mahal, bala ko sanang tanggapin yung inaalok sa akin ng kaibigan ko sa Maynila para na din, alam mo, makapag-ipon tayo ng mas malaki. And yun nga lang, tanong ko sa'yo kung okay lang ba sa'yo yun, natanggapin ko.
Kahit isang taon lang din, mahal. Yung makapag-ipon lang tayo para sa kasal. Eh kung sa tingin mo naman, mahal, makakabuti sa atin, bakit hindi, 'di ba? Alam ko namang para sa atin yung ginagawa mo eh. Sa kasal natin. Salamat, mahal ah. Dahil buo pa rin yung tiwala mo sa akin. Hindi naman yun magbabago, mahal. Hanggat mahal natin ang isa't isa, 'di ba? Basta mahal, tandaan mo to ha. Mahal na mahal kita sobra. At lagi ka lang magtiwala sa akin ha. Love you, mahal. Oo naman. Basta mahal, pangako mo rin sa akin na iingatan mo yung sarili mo dun, ha? Yes, mahal. Pangako ko yan. Pagkatapos ng proposal, Kathy, ay nagdesisyon na nga akong lumuwas ng Maynila. Maayos na trabaho sa isang malaking kumpanya na may malaking pasahod, Kathy. Alam naman natin na malaki ang agwat ng kita at oportunidad sa probinsya kumpara sa Maynila. Kung kaya't pinagbuti ko ang aking trabaho dahil kailangan ko rin para makapag-ipon sa pinaplano naming kasal ni Mariel at kasama rin ang pangarap na makapagpatayo ng sarili naming negosyo. Wala akong naging problema sa trabaho ko, Kathy. Masaya ang mga kasama ko sa trabaho at hindi mahirap pakisamahan. At dito, meron akong naging sandalan at naging kaibigan habang malayo ako kay Mariel. Itago na lang natin siya sa pangalang Luisa. Okay na siguro to. Bukas ko na lang tatapusin ginagawa ko. Makauwi na nga para makapagpahinga din. Sir Daniel! Baka gusto niyong sumama sa amin. Magbabanding lang kasama yung mga employees natin. Hindi muna siguro. Pas muna ako kasi, Adrian, iba talaga yung pakiramdam ko ngayon eh. Feeling ko next time na lang ako sasama sa inyo. Sige, Sir Daniel, no worries. Walang problema. May next time pa naman eh. Ingat, sir, pag-uwi ha. Ay, thank you. Ingat din kayo ha. Yan, syempre enjoy kayo dyan, guys. Hi, Daniel. Pauwi ka na rin ba? Oo, ikaw ba? Oo, pauwi na rin. Ayokong sagarin sa trabaho yung katawan ko. Baka magkasakit pa ako, mahirap na. Actually, ako din eh. Baka yung overtime pay natin mapunta lang sa gamot, di ba? Sinabi mo pa. Baka nga yung OT natin kulangin pa sa panggamot pag nagkasakit tayo eh. Mismo. Pero teka, may iba lang ako. Magta-taxi ka ba? Kasi kung along the way ka lang din naman, sasabay na kita. Dito lang din naman sa QC yung condo ko actually. Walking distance lang naman din. Pero, okay lang bang umangkas sa motor mo? Hindi ba magagalit yung fiancé mo? Hindi naman siguro. Tsaka sasabay ka lang din naman. Wala naman tayong ibang gagawin masama, di ba? Oo nga naman. Wala. Teka lang, tumatawag yung girlfriend ko. Wait lang, sagutin ko lang, Luisa. Hello, mahal. Pauwi ka na ba? Oo, mahal. Sakto yung tawag mo, kakalabas ko lang ng opisina. Actually, nandito na ako sa parking ng motor. And eto, kasama ko yung katrabaho ko, sasabay ko na. Okay. Sige. Basta mag-iingat sa pagmamaneho, ha? Huwag mainit ang ulo. Pagtingin mo, nagmamadali, paunahin mo na. Okay, mahal. Sige, bali, mag-message ako sa'yo pagdating ko sa bahay. I love you, mahal. I love you too. Bye! Nax, grabe naman ang sweet niyo naman pala sa isa't isa. Ang bait ng girlfriend mo At ang sweet mo, kaya in love siya sa'yo. Ayun tono ng pananalita niya kanina Iba. Siguro, mabait lang talaga si Mariel. Mariel pala yung pangalan niya. In fairness hindi siya silosa at hindi siya nagtatanong kung babae o lalaki yung katrabahong kasama mo. Ewan ko nga eh. Ganun talaga si Mariel eh. Hindi ko nga alam kung okay lang ba talaga sa kanya o wala lang siyang pake sa mga ginagawa ko. Sus, hindi naman siguro. May tiwala lang talaga siya sa'yo. Actually, sobra. Sobrang luwag ng relasyon namin. Wala masyadong restrictions, ganun. Diba? Yan naman talaga yung gusto yung mga lalaki. Para magawa niyo yung mga gusto niyong gawin. Ay nako, mga babae nga naman talaga magkakakampi. Tara, sakay ka na. Doon na nagsimula na maging close kami ni Luisa, Kathy. Hanggang sa napadalas na
ang paglabas namin para kumain at unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Kathy, maganda, sexy, caring at sweet at marami pang iba. Kaya naman sa kanya ko naramdaman ang excitement at kilig na matagal ko nang hindi naramdaman kay Mariel. At tuwing kasama ko si Luisa, kumagaan ang pakiramdam ko. Ka-vibes ko rin siya sa lahat ng hilig at gusto kong gawin. Yung kilig na matagal ko nang hindi nararanasan sa piling ni Mariel. Kathy, naranasan kong muli sa piling ni Luisa. Madalas naming paglabas-labas ni Luisa ay nagsimula ang pinakamalaking kasalanan na nagawa ko sa aking buhay at kay Mariel. Sa madaling salita, ay naging kami ni Luisa. Ganun kabilis sa mga pangyayari na halos hindi ko na namalayan dahil masaya kami sa isa't isa. Na umabot na pala ng 5 buwan ang aming relasyon, Kathy. Happy monthsary, mahal! Thank you pala dito sa necklace, babe, ah. Sobrang nagustuhan ko. Wala yun, babe. Deserve mo yun. Tsaka, alam mo naman mahal kita, kaya ginagawa ko ulit sa'yo, di ba? Salamat, ah. Kahit na, ganito yung sitwasyon natin, kahit na ang hirap tanggapin na, pangalawa lang ako sa'yo. Op. Teka lang, babe, ha? Diba sabi ko, bawal pag-usapan yung mga ganyan. Sige, ganito. Pag uwi ko ng probinsya, babe, kakausapin ko si Mariel. Makikipag-iwalay na ako sa kanya. Sounds good, babe? Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Oo naman. Actually, buo na yung desisyon ko. Ganun kita kamahal, Luisa. Handa akong iparamdam sa'yo yung totoong pagmamahal ko. Basta, ipangako mo sa akin, ha? Nababalikan mo ko dito. Siyempre, mahal. Pangako yan. Basta, hintayin mo ako, ha? Tandaan mo, mahal na mahal kita, Luisa. Salamat dahil nakilala kita. Alam mo, ikaw yung babaeng nagparamdam sa akin ng gantong saya. Sa totoo lang, ikaw lang din yung lalaki na nagparanas sa akin ng ganito. Kaya, thank you, babe. Alam ko, oo, mali to. Pero, diba, anong magagawa ko? Mahal kita eh. Mahal na mahal. Ikaw kasi. Ano ba kasing ginawa mo sa akin? Hinaluan mo ba ng gayong mo yung mga pinipigay mo sa akin? Sira, halika na. Kathy, bumalik ako ng probinsya makalipas ang 5 buwan. Nag-leave ako sa trabaho para gawin ang plano kong pakikipaghiwalay kay Mariel. Kathy, aaminin ko na kinakabahan ako sa posibleng mangyari pag nakaharap ko na si Mariel. At natatakot din sa posibleng maging reaksyon niya at ng mga taong nakapaligid sa kanya. At pag uwi ko, Kathy, ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Tao po! Mariel? Kuya Daniel, ikaw pala. Pasok po. Uy, Mario, kumusta? Asan natin mo? Sa kwarto po kuya, nagpapahinga. Puntahan niyo na lang po. Sige. Ay, wait lang. Ito pala, may bibigay ako sa'yo. Uy, salamat kuya. Ako, magugulat tong si Ate Mariel. Hindi niya ata alam na uuwi ka kuya. Actually, hindi nga talaga. Biglaan lang kasi to, Mario eh. Sige, punta ko lang muna ate mo, ha? Sige po kuya, salamat uli dito ha. Mariel? Mariel? Daniel? Daniel, ikaw ba yan?
Daniel! Grabe ka naman, sinurprise mo ako. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka pala. Halika nga, pasok ka na muna. Kamusta ka, mahal? Alam mo, sobrang namiss kita. Mahal, may sasabihin din pala ako sa'yo. Alam mo, ang tagal kong hinintay itong pagkakataong to, mahal. Tungkol saan? Mahal, buntis ako. Magiging daddy ka na. Ano? Surprise! Magkakaanak na tayo, mahal. Kailan pa? Hindi ka ba masaya na magiging daddy ka na? Daniel, magkakaanak na tayo. Masaya. Pero bakit mo naman hindi sinabi agad sa akin? Alam ko rin kasing uuwi ka dahil aasikasuhin natin yung kasal natin, di ba? Kaya mas pinili kong wag na munang sabihin sa'yo para surprise, di ba? Sana sinabi mo man lang agad, Mariel. Bakit parang hindi ka naman masaya na magiging isang pamilya na tayo? Hindi naman sa ganun. Nagulat lang ako sinabi mong buntis ka. Masaya ako na nalalaman na buntis ka, pero bakit ngayon mo lang sinabi? Kathy, akala ko magiging madali ang gagawin kong pakikipaghiwalay. Pero hindi pala, Kathy. Ako ang nasurpresa. Parang biglang huminto ang mundo ko nang marinig ko ang sinabi sa akin ni Mariel, Kathy. Nakita niya sa mukha ko, nagulat ako. Magulong isip ko ngayon, Kathy. Puso laban sa responsibilidad. Pag-ibig laban sa obligasyon. Yan ang mabigat kong problema ngayon na kinakaharap, Kathy. Alam ko ang pakiramdam ng lumaki ng walang ama. Ayoko maranasan yun na magiging anak ko. Kaya kahit masakit, kahit hindi na si Mariel ang sinisigaw ng puso ko, pinili kong ituloy ang aming relasyon. Hindi ko na rin sinabi kay Mariel ang naging relasyon namin ni Luisa at hanggang ngayon, tinatago ko yon sa kanya. Hanggang ngayon, Kathy, napapaisip ako kung paninindigan ko ba ang relasyon namin na nakasanayan na lang at magkakaanak na. O susundin ko ang puso kong si Luisa pa rin ang gusto kong makasama. Sana po ay matulungan niyo ako kung papaano ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang, Kathy. At maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na umaasa, Daniel. Love Me, Kathy G.